Alright! Isang magandang Lunes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre mga kababayan ko, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Okay, so mga kababayan ko, 3 days to go na lang bago mag-Christmas. At syempre, para hindi makalimutan na si Ivan, para doon sa ating mga kababayan na magsi-celebrate ng Christmas, kasi alam natin na hindi lahat ng mga kababayan natin nag-celebrate ng Christmas. Diba? Dahil po yan sa ating paniniwala. So para doon sa mag-celebrate ng Christmas, advance Merry Christmas and a Happy New Year. So, kumusta na ang ating mga inaanak, mga kababayan? Nabigyan na ba natin? Di ba nag-post ako doon sa ating Facebook account na sabi ko doon mga kababayan, sa aking mga inaanak, may sweldo na sa Ivan or may sweldo na ang inyong ninong. You know the drill. Private message me kasama with your GCash number at may kasamang pictures ng binyag. Alam niyo ba mga kababayan ko kung bakit ako nag-post noon? Kasi nakalimutan ko yung ibang mga inaanak ni Sir Ivan. Marami kasi. Totoo lang, marami akong inaanak mga kababayan. So kaya ako nag-post. So after that na nag-post ako doon, meron nang tumawag, meron na ring nag-message sa atin. So naalala ko ng mga kababayan kung sino yung ibang mga inaanak ni Sir Ivan. At doon nga pala sa nagtanong sa atin, ano daw yung bunyag? Diba doon sa ating Facebook mga kababayan, ang sabi ko na ilagay nyo or ibigay nyo sa akin yung inyong GCash account at may kasamang pictures ng bunyag. Kasi sa Bisaya mga kababayan ko, yung binyag sa Bisaya, bunyag. Diba? So yung letter I, pinalitan ng letter U mga kababayan. Sa Tagalog, binyag. Sa Bisaya, bunyag. At least, meron kang alam na konting words sa Bisaya. Diba? Kapag manood kayo dito kasi Ivan, unti-unti nyo malalaman yung mga words o yung mga salita naming mga Bisaya. So anyways, start tayo mga kababayan. Before natin pag-uusapan yung karagdagang information base sa isinagawang investigation ng ating otoridad tungkol doon sa pagkamatay or sa kaso ni dating DPWH Jose Catalina Cabral, dito muna tayo sa ipinakalat na fake news. Ang dami ho. Ang daming napakalat ng fake news ng mga DDS. And also pag-uusapan rin po natin itong si Diskaya. Kasi hanapin natin mga kababayan na saan na yung mga DDS. Anong DDS si Ivan? Diskaya diehard supporter. Kasi nga 'di ba, ang dami ng connection itong mga DDS mga kababayan. Nung una, Duterte diehard supporter, naging Daglord diehard supporter, naging Desperate destabilizer supporter. At saka meron din Diskaya diehard supporter. Depende lang kung saan sila aanib mga kababayan or kung saan papabor sa kanila yung naratibo. Doon sila susuporta mga kababayan, di ba? So ngayon, pag-uusapan muna natin itong DDS or Diskaya diehard supporter. Nasaan na yung mga supporter ni Diskaya or ng mga Diskaya? Di ba biglang nawala mga kababayan, iniwan ho nila sa ere itong si Sara Diskaya at saka si Carly Diskaya mga kababayan. Di ba nakulong na? Si Sara Diskaya nakulong na. The other day mga kababayan, di ba siya na po ay sinervan ng warrant of arrest doon sa NBI. At saka napansin niyo ba mga kababayan ko, itong si Sara Diskaya, meron siyang ginawa doon sa, di ba, siya po ay sinamahan ng mga reporter. Tas nung lumabas siya sa NBI mga kababayan, tas pupunta na sila doon na siya ay makaroon na ng mugshot
Di ba may sinabi siya doon na happy, yay! Napansin niyo ba ang kanyang gesture mga kababayan? Parang feeling ko lang parang siya ay nagpanic. At the same time, nagkaroon na ng konting depression mga kababayan. Di ba? Kasi nabasa ko doon na siya rin po ay isang expert sa mga ganyan mga kababayan na according sa kanya, yung gesture na ipinakita ni Sara Diskaya mukhang pabuta na doon sa depression mga kababayan. So mukhang ganun na nga. Kasi nga diba sinabi niya na papaano na lang daw ang kanyang mga anak or ang kanyang anak. Kasi diba meron siyang anak mga kababayan na special. So wala lang daw mag-aalaga doon sa kanyang anak na special kasi daw siya na ay makukulong. Tingnan nyo ang ginawa ni Sky mga kababayan. Feeling niya or parang tayo pa ang nagiging may kasalanan dahil siya ay nakulong mga kababayan. Diba nagkasiba siya Evan? Parang tayo pa ang may kasalanan sa kanya dahil siya ay nakulong. Samantalang itong si Diskaya, yung dalawa, si Carly at saka itong si Sara Diskaya, sila yung gumawa ng kalokohan. Sila dito yung nangurap. Sila dito yung may connection sa mga korap ng mga opisyal dyan sa ating gobyerno. Sila dito yung sangkot sa flood control scam. Tapos tayo pa dito yung pinamukha na may kasalanan ng mga kababayan dahil sila nakulong, gonggong talaga eh. So para maalala natin, ito ang ating video. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Try another way. Try another way lang. Okay. Examine first. Tingin po sa camera, ma'am. Taas po konti ng chin. Okay. Tingin po sa camera, ma'am. Wait lang po. Opo. Lingon po sa kanan yung ulo lang po. Sige po. Okay. Sa kabila po. Sige pa po, ma'am. Okay. Last po. Okay na po. O, di ba? Kulong ka ngayon. At saka may nakita ko mga kababayan na kumalat, well, I'm not sure kung totoo yun, na ito daw si Sara Diskaya, bago isinuot sa kanya yung yellow na t-shirt mga kababayan, yung kapag ikaw makulong, di ba yellow ng color? So, nag-request daw itong si Sara Diskaya na kulay green. Kasi paborito niya daw yung kulay green mga kababayan. Well, I'm not sure kung totoo yun, pero yun ang kumalat mga kababayan. Nag-request pa ng kulay. Diba napansin niyo ba ang kanyang gesture mga kababayan, ang kanyang ginawa na mukha yatang papunta na ito sa depression. Buti nga. Diba? Kasi kurap ang gonggong na to eh. Ang daming nag-suffer ho. Ang daming nag-suffer na mga kababayan natin, maraming namatay dahil sa kanilang katarantaduhan. Diba? So nga mga kababayan ko, nakita rin natin na itong si Diskaya, si Sara Diskaya, at saka diba meron pa siyang kasama na 8 DPWH official na nasangkot sa flood control issue. Na doon sila dinala sa Lapu-Lapu City Jail mga kababayan. Lapu-Lapu doon sa Cebu City. Nung una, hindi ko alam kung bakit sila doon dinala. Diba instead sa Manila mga kababayan, pero bakit sila dinala doon? Kasi doon pala sila lilitisin. Doon sila dinala sa RTC Branch 27 mga kababayan, doon sa Lapu-Lapu City. Kaya nandun ngayon si Sara Diskaya at saka kasama mga 8 na mga sangkot sa flood control sa DPWH officials sa Davao City mga kababayan. Doon sila sa Lapu-Lapu ngayon, okay? So mga kababayan ko, ang sabi ng mga DDS, mga gonggong na mga tanga, na sa panahon daw ni Digong, tahimik daw. Wala daw ghost project mga kababayan. Wala daw mga ganitong mga kaguluhan. For example, sa mga corruption daw sa ating gobyerno. Wala daw flood control scandal na nangyari. Tahimik daw sa panahon ni Digong.
Meron din nagsabi niya na senator. Sino si Ivan? Di ba si Bongo? Tahimik daw sa panahon ng kanyang tatay na si Digong, mga kababayan. Tahimik sa panahon ni Digong. Bakit? Kasi sila ay tahimik na nangurap. Diba? Sakto ba sa Ivan, mga DDS? Sila ay tahimik na nangurap. Isangkot kasi yung si Digong, di ba? Kaya tahimik sa panahon ni Digong. Naalala niyo ba itong si Eric Yap, mga DDS? Sa panahon ni Digong, nabanggit na ang pangalan ni Eric Yap. Pero bakit hindi itinuloy na kinasuhan o ikinulong man lang itong si Eric Yap sa panahon ni Digong? Bakit kaya DDS? At saka ipaalala ko muna sa inyo yung panahon ni Digong. For more details, let's watch this. Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Intervene in the investigation against Ricardo. Lumabas na naman ang pangalan. Babae ito. Ricardo, by calling up Commissioner Greco and requesting him to drop the case against District Engineer Ricardo. Alam mo, by just mere calling, that simple call can send you to jail. Ano yan eh? Punishable by Republic Act 3019 Anti-Graft Law. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. So ngayon, sino ang weak leader, mga DDS? Si PBBM ba or si Digong? You know the answer kung sino ang weak leader. Kitang-kita natin, hindi nagawa ni Digong, nagawa ni PBBM. Na-freeze pa yung mga accounts, mga kababayan, di ba? Bakit hindi itinuloy ni Digong? O hindi tinuluyan ni Digong yung si Eric Yap, mga kababayan? O mga DDS? Bakit hindi tinuluyan ni Digong si Eric Yap, mga DDS? Kasi alam ni Digong, sangkot rin ang kanyang anak na si Pulong Duterte. Masasagasaan kasi ang anak ni Digong na si Pulong Duterte. Kaya hindi niya itinuloy. Diba nag-request pa nga doon kay Bihilika, mga kababayan? Tapos itong si Bihilika, si Greco Bihilika, ba laging nagyayabang? Meron daw silang naipakulong na mga korap or sindikato sa panahon ni Digong. Tapos kapag tatanungin natin, sino yon? Or magbigay siya ng mga pangalan, hindi siya makabigay ng pangalan, mga kababayan. Diba mga muryo-muryo talaga? Wala, kolorom. Hindi lang nabigay yung mga pangalan. Bakit? Kasi wala naman talaga silang naipakulong na sindikato o mga kurap sa ating gobyerno. Kasi isa rin sa kurap itong si Digong DDS. Diba? Hindi nagawa ni Digong, nagawa ni PBBM. Na-freeze pa ang mga accounts. Okay? So bago tayo magpapatuloy, doon tungkol po dito kay Eric Yap, ang kababayan, well, dito muna tayo. Dito muna tayo sa mga fake news ng mga DDS. Kasi nabanggit na natin itong si Digong, itutuloy na natin. Ano yan sa Ivan? Diba ang daming kumalat na ganito na picture? Na case dismissed na daw ang kaso ni Digong doon sa ICC, mga kababayan. 'Di ba? Ang dami niyan. Iba-iba yung mga style, iba-iba yung mga poster o mga thumbnail, but the same yung mensahe na dismiss na daw yung kaso ni Digong. Bakit na nasabi yan, Sir Ivan? 'Di ba yan ho ay fake news? Hindi yan totoo. Itong ipinakalat ng DDS dahil kasi yan
kay Harry Roque. Diba si Harry Roque, mga kababayan, that is 3 days ago na ba yun or mga 3 to 4 days ago, napag-usapan kasi nila yung sanctions tungkol ng US na pinataw doon sa isang ICC judge na yung si Los Ibanez Carranza yata yun, if not mistake, mga kababayan. Diba si ICC judge Los Ibanez Carranza. Kasi ang kanyang bank accounts, mga kababayan, ipina-freeze ng taga-US dahil sa sanctions. So dahil nangyari yung mga kababayan, which is true, totoo yun, totoo talaga yun, na na-freeze ang accounts ni ICC Judge Carranza dahil sa taga-US, mga kababayan. So dahil na-freeze ang accounts ng judge na yun, nag-assume na kaagad na pahina na ng pahina yung ICC or baka madissolve daw yung ICC, mga kababayan. At kapag madissolve yung ICC, case dismissed daw automatic ang kaso ni Digong. Diba? Yun ang kanilang ipinakalat. At saka hanggang ngayon, yun pa rin ho ang kanilang ipinakalat, mga kababayan. Magunggong talaga eh. Mga tanga, no? Hindi na naintindihan. At saka, dito, mga kababayan ko, nabulunan yung mga DDS nung naglabas na ng report or result yung panel of doctor. Yung mga medical expert na tumingin doon kay Digong, mga kababayan, kung siya ba ay fit to stand the trial or unfit siya for trial. Pero dahil nagdesisyon yung mga doktor or yung mga medical expert na ito si Digong ay fit para humarap sa pre-trial. Nabulunan lahat ang mga DDS. At saka ipakita ko muna sa inyo itong sinabi ni Harry Roque. Diba sabi doon, this is one day ago, mga kababayan, sabi niya, sabi dito, ayon kay Roque, may 3 posibleng senaryo na maaaring humantong sa pagpapalaya ni Duterte o ni Digong. Una daw, sabi niya, una, kung magdesisyon ang ICC Appeals Chamber na wala na itong jurisdiction sa kaso. Pangalawa o ikalawa, kung ideklarang unfit to stand trial. So doon po, mga kababayan, sa second, sinabi ni Roque, wala na yan. Yan po ay ikis, mga kababayan. Sabi niya, kung unfit daw to stand trial. Ito daw ang posibleng senaryo na maaari daw humantong sa pagpapalaya kay Digong. Wala na, ikis, mga kababayan. At saka yung first, ikis. Ang third, sabi dito, ikatlo, kung tuluyang bumigay ang ICC dahil sa umiiral na financial sanctions laban sa mga prosecutor at hukom nito. Doon na kaagad, mga kababayan, nag-assume ang mga DDS na case dismissed na yung kaso ni Digong. Where in fact, yan ho ay fake news. At saka by January, mga kababayan, by next year, mag-start na naman yung pre-trial dito kay Digong, mga DDS. Ipapakita ko sa inyo kung maapektuhan ba yung ICC dito sa pagkaka-freeze ng mga bank accounts ng isang ICC judge. Ipakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Ibanez. For more details, let's watch this. Kumalat ang balita na na-freeze daw ang account ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza dahil daw ito sa pag-deny niya ng interim release ni Digong. Meron pang nagsasabi na dahil dito, makakalaya na si Digong. Walang kinalaman ang pag-freeze ng account ni Judge Ibanez Carranza sa kaso ni Digong. Yes, na-freeze ang ibang bank accounts ni Judge Carranza. Part ito ng economic sanctions ng United States laban sa ilang officials ng International Criminal Court. Ang reason ng US sanctions ay dahil hindi nito nagugustuhan ang mga actions ng ICC involving Israel and Gaza. May mga rulings kasi ang ICC na may kinalaman sa Israel-Gaza conflict. Pero hindi kinilala ng US ang jurisdiction ng ICC over Israel. At dahil dito, sinabi ng US na illegitimate daw ang ICC actions. Ngayon, gusto i-pressure ng US ang ICC na huwag makialam sa Israel-Gaza issue. Kaya ang ginagamit na pang-pressure ay ang economic sanctions. Meaning, na-freeze ang mga bank accounts ng ilang ICC officers. May travel restrictions din sila at hindi sila makakalipad sa iba't ibang bansa. At ayon mismo kay Judge Ibanez Carranza, hindi din sila makapag-book man lang ng Uber or makapag-shopping online. Grabe, no? Pero again, wala itong kinalaman sa kaso ni Digong. Hindi ito parusa dahil sa pag-deny nila ng interim release ni Duterte. In fact, nagkataon lang na si Judge Ibanez Carranza ay assigned sa Duterte case and at the same time sa Israel-related actions. Sabi ng ICC, the sanctions are an attack on judicial independence. At malinaw nilang sinabi na tuloy ang proceedings. Hindi sila papaapekto sa ginagawa ng US. Anong ibig sabihin nito para kay Digong? Well, it means na hindi affected ang ruling sa kanyang interim release.
the ICC will not relinquish its jurisdiction. Patuloy nitong hahawakan ang kaso ni Digong. At ang pinaka-importante, hindi papalayain si Digong despite the sanctions. So, pasensya na po sa mga umaasa. Hindi po natin makakasama si tatay itong Pasko. O, di ba? Iyakan ang mga DDS. Tuloy na doon na magpapasko ang inyong tatay na karton. Nakakatawa talaga di ba? Itong mga DDS mga kababayan, no? Itong mga vlogger nila, pinapaasa lang talaga nila ang kanilang mga tanga na mga followers. Kawawa talaga Kasi alam nyo, dapat gagamitin nila dito yung common sense or dapat makinig rin sila sa mga balita. Ang problema kasi ito mga kababayan, hindi kasi sila nakikinig sa mga balita ng mainstream media. Kasi daw, di ba, yung mainstream media, tinatawag na nila ngayon na kakonsyaba daw sa Marcos admin mga kababayan. Ito, nakita ko ito. Mismong narinig ko ito sa mga vlogger ng mga DDS. Kakonsyaba daw ng Marcos administration, pero nakikita natin na based sa evidence ang ibinabalita ng mainstream media. Doon kasi 'di ba sa panahon ni Digong mga kababayan, talagang sinisiraan nila yung mainstream media na puro daw paninira lang yung ginagawa ng mainstream media doon kay Digong, wala daw lahat yung mga katotohanan. Pero ngayon nakita natin na based sa evidence ang ibinabalita ng mainstream media. Pero ang mga DDS na mga tanga ayaw nilang maniwala or ayaw nilang manood sa mainstream media. Manood lang sila doon lang sa kanilang mga aliado or doon kay Roque, doon lang kay Sara, sa mga vlogger nila or doon sa mga gonggong na mga hired na mga attorney nila mga kababayan. Doon lang sila naniniwala pero sa mainstream media ayaw nila. Dapat rin nilang manood kay Sir Ivan para meron silang alam yung totoong mga balita. 'Di ba? Gets na ba mga DDS? And also, ipapakita ko rin sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mga kababayan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ingat po kayo sa, ang dami pong fake news talagang pinapakalat ng mga Duterte supporters. Alam nyo, itong isang fake news na kailang pinapakalat ngayon, pinapalabas nila na kialam na ang Amerika sa kaso ni Duterte sa ICC. Pinapalabas nila na kayang impluensyahan ng Amerika ang ICC. Pinapalabas nila na walang silbi ang ICC sa mga kaso at paglilitis kay Digong Duterte. Yan po yung kanilang pinapakalat. Maling-mali po yan. Para sa inyong kaalaman, ang Amerika walang jurisdiksyon sa ICC kasi hindi siya membro ng ICC. Ang ICC ay pinapatakbo at ginagastusan ng maraming mga bansa. 123 country yata. Kasama ang Japan. Kasama maraming mga bansa sa Europe at iba pang mga bansa sa mundo. Hindi kasama dyan ang Amerika. Kaya ang Amerika hindi makikialam doon sa kung ano ang ginagawa ng ICC sa mga kasong crime against humanity kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga co-accused niya. Taliwas ito sa sinasabi ng mga maka-Duterte na i-abolish na ang ICC. Susuportahan at makakawala na si Duterte dahil nakialam ang Amerika. Fake news yan. Panlilin lang yan. Makikitid ang isip ng gumagawa ng mga yan. O kahit alam nilang walang kapangyarihan ng Amerika, jurisdiction sa kaso ni Duterte sa ICC, pinapalabas nila para lukuhin yung kanilang mga followers. Ang niloloko nitong grupong ito, yung din kanilang supporters Yung matitinong mga Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, independent minded o mamamayang hindi nakikialam sa isyong ito, akala nila kanilang mapapaniwala. Kaya po aking pinapaliwanag ito. Kasi baka kayo ay maging biktima na ng kanyang klaseng fake news na akala nyo ay totoo. Hindi yan totoo. Hindi makikialam at walang pakialam ang Amerika sa kaso ni Duterte. Okay? Kaya ang Amerika ay nagsalita ng tungkol dyan kasi yung kanyang kaibigan at kakampi na Prime Minister ng Israel ay mayroong problema sa ICC. Yun lang yun. Pero about Duterte, about Philippines, hindi nakikialam ang Amerika dyan. Okay? Hindi nga sila membro
Apart din tayo. Tayo ay dating membro na pwedeng makailam sa ICC, pero tayo umalis dahil ayaw na ni Duterte ng panahon yun. Kaya ngayon, tayo ay hindi member ng ICC. Kaya yung mga pinapalabas nila na makakalaya na si Duterte dahil nakailam ng Amerika, i-abolish na ang ICC dahil ayaw ng Amerika, kakalabanin ng Amerika ang ICC, kalokohan yun. Kaibigan, partner ng Amerika ang maraming membro ng ICC. Pero yung kabuuan na operasyon ng ICC, walang pakialam si Trump at ang Estados Unidos. Hindi sila pwedeng makialam dyan. Yan ang totoo. Kaya yung mga panlilinlang na pinapalabas nila ngayon, yan ay bahagi na ang kanilang gustong palabasin na si Duterte ay lalabas na. Hindi po yan totoo. Hanggat hindi nagbabago ang desisyon ng ICC, International Criminal Court, doon sa issue ng interim release, hindi makakalaya ang dating Pangulong Duterte. Ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ICC at ng mga prosecutor ay yung simulan ang trial. Kasi until now, wala pang trial. Magwawalo o 9 na buwan na. Kung di ako nakakamali, 9 months na nakakulong si Duterte, wala pa ni isang trial. Yan ang diskarte ng kanyang abogado, kaya yari kayo. Milyon-milyon ang bayad dyan. 9 na buwan ang milyon-milyon ang bayad sa abogado, ni isang trial sa kasong crime against humanity hindi pa nasisimulan. Kaya matagal ho ang usapin yan. Okay? Huwag magpalinlang kasi mabubobo kayo. Huwag magpapaniwala sa propaganda ng Duterte supporters sa isong ito dahil hindi kayo ma-update sa tunay na dahilan. Okay? Walang personalan issue yan. Ang aking opinion at analysis, interpretation sa nangyayaring ito, kaya ko sinasabi yan. Okay? Mayayamang bansa, ulitin ko, ang nagpapatakbo ng ICC. Talagang hindi pangkaraniwan, mga big time na mga bansa, mayayamang bansa sa mundo, sa Europe, dito sa Asia at iba pang lugar, ang member dyan. Hindi yan basta-basta maa-abolish, hindi yan magugulo, hindi yan mababaliwala dahil lang sa Duterte case o dahil sa kaso ni Duterte. Hindi ma-influensya si Duterte sa ICC at mga member ng bansang nagpapatakbo rito. Wala ring influensya sa Estados Unidos si Duterte. Wala ring pakialam ang Estados Unidos under President Donald Trump sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang, yan ang totoo. Kabaligtaran ang pinapalabas nila na mayroon pa silang influensya. Wala na. Basura na. Garbage na yan. Mga panlilin lang na yan. Kayo-kayo lang ang nagbubulahan dyan. Kayo-kayo lang. Katarungan pa rin ang ating hinihiling. Katarungan para sa mga biktima ng human rights violation. Katarungan sa lahat ng mga akusado sa pangunguna ni Duterte, Bato, at kung sino-sino pang mga general. Katarungan kasi lahat sila inosente pa. Lahat sila ay akusado pa lang. Wala pang trial, wala pang hahatulan, kaya ang ating sinasabi, justice for all. Okay? Yan ang malinaw. Okay? Hindi ho sinasabi nating justice lang para sa mga biktima. Justice din para sa akusado. Iyan naman ang purpose ng International Criminal Court. Walang politika dyan. Non-partisan dyan. Walang politika. Kung ano ang kaso, sino nagreklamo, sino ang akusado, ay kanilang pinapanagot. Wala silang pakialam sa internal politics sa Pilipinas o internal politics sa ibang bansa sa buong mundo. Kung meron hong under investigation, under custody ang ICC. Yan po yan. Yan ang totoo. Maging matalino para hindi maguyo. Maging aware sa lahat ng mga balita at nangyayari para hindi maalinlang ng mga fake operation, fake news, fake information para lang sa kanilang interes. Kung ano yon, alam mo na yon. Di ba? O ayan, ito kapag hindi pa ito maintindihan ng mga DDS mga kababayan, napakatanga na talaga nila, napakabulag na, kultong-kulto na, di ba? Hindi kasi nila maramdaman na sila lang ay pinapaasa na ang kanilang pinapanood na mga vlogger. Sila lang ay pinapaikot mga kababayan, di ba? Pinapaasa lang talaga
kawawa ang mga DDS. So dapat nilang manood sa mga legit, mga lehitimong nabibigay ng balita para maintindihan nila. Hindi yung oy si tatay natin makakauwi na before ang Christmas. Gonggong talaga eh. Ang kaso ng tatay natin madidismiss na. Yay! Madismiss na. Gonggong talaga eh, di ba? Ang sarap pitikin ng kanilang mga tenga mga kababayan. Tapos hindi rin nila napansin na mukhang pinapatagal ni Kaufman yung kaso mga kababayan. Di ba? Pinapatagal ni Kaufman ang kaso ng tatay ninyo, mga DDS. Bakit? Pira-pirahan na yan, di ba? Kapag magtatagal yung kaso ni Digong, malaki ang makukuhang pera ni Kaufman, di ba? So anyways, before tayo mapapatuloy, well, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila, ang nanguna, nandyan si Sam Pagita, mayroon siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Tess Faraon, mayroon siyang 14 na mga comments. Uzay Neti, mayroon siyang 9 na mga comments. Nandyan rin si Henry Nunez, mayroon siyang 8 na mga comments. And Evangeline Sanchez, mayroon siyang 7, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aspernito, Walter Romano from New Jersey. Kasama rin natin si Romel Ordunes from Calambas City. Hi to LC Adaman, Fibro Newland from Kuwait, Evelyn Rico Meta, nandyan rin si Annalyn Biden, Lolita Banaines, Marlita de los Santos, nandyan rin si Martina Cabello, Leonardo Manansala, Bella Bautista, Marinel Bascos from Dubai. Hi to Please Bagminat from Bagalangit, Mabini, Batangas. Nandyan rin si Emmy Mapalan, Lola Taray from Tokyo, Japan, Ninoka Azor, Gina G, Mones Borromeo, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, dito na tayo. Ipapatuloy na natin yung usapin tungkol kay dating DPWH Yusek Cabral. At siyempre, patungo rin ito doon kay Congressman Eric Yap. Kasi diba earlier, napag-usapan na natin itong si Eric Yap mga kababayan. So anyways, dito sa bagong information na lumabas mga kababayan na hours before na namatay itong si Yusek Cabral, di ba doon siya nag-check-in sa isang hotel. Doon sa Ayon Hotel mga kababayan. So napakalaman natin, ito palang Ayon Hotel, ito ay dating pagmamayari ni Yusek Cabral mga kababayan. Kasi ito ay kanyang ibinenta. At ang bumili dito, itong si Congressman Eric Yap. Nung una mga kababayan ko, alam niyo ba na ang dating pangalan pala ng Ayon Hotel ay Holiday Inn. So nung binili ito ni Yusek Cabral, ginawa or pinilitan ang pangalan to Ayon Hotel. Ngayon, kanyang ibininta doon kay Congressman Eric Yap. Pero ang tanong mga kababayan ko, kasi nga diba ito ibininta niya doon kay Eric Yap, year 2035. Well, hindi pa natin alam yung exact na month kung kailan ito ibininta ni Yusek Cabral doon kay Eric Yap. Siguro mga kababayan ko, sa tingin ko lang siguro natunugan ni Yusek Cabral na yung gagawing investigation sa DPWH ay papunta sa kanya. Or siguro naisip ni Yusek Cabral na meron or posibleng merong maglaglag sa kanya na DPWH official mga kababayan. Kaya ibininta na niya. Siguro yung Ayon Hotel na yan ay katas sa ginagawa nilang katarataduhan dyan sa DPWH. So kaya kanyang dinispatsar kagad mga kababayan. So ang bumili dito, itong si Congressman Eric Yap. So sino ba si Eric Yap mga DDS? I am very sure na kilala nyo kasi yan ay kalyado ni Pulong Duterte. Diba? Tingnan nyo ang post dito sa Facebook page na Katapinira or Katipunira sa social media. Sabi niya, sino daw ba si Eric Yap na bumili ng Ayon Hotel na dating pagmamayari ng Yusek Cabral na nahulog sa bangin? Ayan yan sinungayan ni Pulong Duterte. Yung merong ganyan makabayan, yan si Eric Yap. Katulad rin niya ni Dennis Oy at Michael Yang, tagalinis ng mga nakulimbat na pera ng mga Duterte. Paano at kailan nga pala nabili ni Cabral yung hotel na yon? So ano ang sabi ng mga netizen? Sabi nila,
Cayetano ang frontman. Kasi nga diba nandun si Cayetano Bakabayan kasama ni Pulong Duterte, kaya pala panaylinis siya sa mga dutae. There's a connection between Yap, Cayetanos, Pulong, and Cabral. That's why they did it to Cabral. Birds of the same feather. So, I think tama ang mga kababayan natin, ang mga netizen Bakabayan. Kasi kitang-kita talaga very obvious. Tapos nandun pala sa picture no si Cayetano. Kaya pala, todo depensa itong si Cayetano sa mga Duterte. Kasi kaalyado nila Bakabayan. So ngayon, patuloy tayo. Ipapakita ko muna sa inyo itong report ng GMA. For more details, let's watch this. sa pag-iimbestiga ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kabilang na sa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado dyan. Saan? Dapat lang. Dito po banda. Dyan. Nakikita po kasi namin tumadami, nakaupo dyan. Sir, problema po ba yung sakay nyo? Sira po ka? Kailangan po pa rin yun ng tulong? At po nung driver, wala po, nagpapagil lang po si Padang. Ay, ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo lang ng ibang parkingan, kurubada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral at dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Okay, so bago kayo pagpatuloy mga kababayan, yung karagdagang information tungkol dito sa resulta na sinagawang investigation ng ating otoridad, well, i-shut up na natin. Nandyan sila kasama natin si Tony De Los Reyes, Phil Macabato from Toronto, Canada, Shirley Risman, Erlinda Arenas, nandyan rin si Josephine Gallego, Evangeline Sanchez, hi to Ashin from Greece. Kasama rin natin si Mary Ann Ramos, Evelyn Garcia, Emily Basog from La Union. Nandyan rin si Rayon Inicose, Evangeline Borgonyo. Nandyan rin si Antonio Marcos, Joel Coleco,
Miss Wonderful, Christy Jam, Mayumi, Michael Vinas, Rales Carlinga, and Haitsu Marlita de los Santos. Okay, so patuloy tayong makabayan. Para sa karagdagang information sa isinagawang investigation ng ating otoridad dito kay Yussi Cabral, ipapakita ko sa inyo ang interview kay DILG Secretary John Vic Remulla. And I am very sure na matatawa kayo dito sa interview kay John Vic, mga kababayan. For more details, let's watch this. Confirmed na na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oh. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall, oh. From a fall. Nakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver hindi na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-rib cage ay shattered towards the internal organs. So Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung, 30 meters, sir. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters wala sa man mga ng tubig na sa 100. balo. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theories dyan, no? Well, kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tutulak namin doon para makita nila kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi Sek, pwede ba sumama dyan? Huwag ka magtulak, ikaw ang hilig mo magtulak. Ang aming tagapala nagtutulak. hindi kasi Pwede ba dagdagan yung itutulak? kasi sabi na nga ba marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po ay inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato na crime scene. Oo eh. Nung unang dumating sa akin ng report, nakita kasi pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history, bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito. Correct. So ito yung matitirang mga police tolongges eh. Kaya hindi pro strongest, no? Parang hindi nanonood ng balita ng nakaraang 10 buwan. Correct. Hindi ako makapaniwala sa buong Pilipinas. Wala nang pulungan kundi na hindi pinag-uusapan to. Sila parang ordinary suicide lang. Sinuli lahat ng gamit sa pamilya, di ba? Kaya galit na galit talaga ako. Hindi recommend ko talaga na i-relieve na yung provincial director at saka yung Tuba chief of police. Yung cellphone, sir, wala Yung cellphone na pumayag na yung asawa, pagkatapos doon ng cremation, bibigyan niya na yung Okay. medyo So, naging nung creep natuloy eh. na po yung autopsy, pwede na po nila. Kasi napanood ko din yung interview ng asawa nga na pinipilit nila. Buti naman po at pumayag na, no? Pumayag naman. Oo. And yung driver, sir, wala siyang sa pananaw niya. Wala so far. Alam mo ang
number one virtue ng driver, marunong magtago ng sikreto yun. Yan nga, Diba? oo. So, Ibang sikreto yung tinatago. Alam mo ba yun, Doc? Alam mo ba yun, Doc? Ha? Kaya wala akong driver. Ikaw lang talaga nagmamali sa sasakyan mo. so, pero sa sinasabi niya, mukhang totoo naman. Pati yung cellphone ng driver, Pati kinuha na cellphone namin. niya. Okay. Oo, ini-examine namin. In-examine niyo po. Pero initially, may nakita na ba kayo? Kasi may lumalabas po ngayon mga litrato na nag-selfie si Manong driver, nag-selfie. Tama. Kasama sa likod niya si Yusek, former Yusek. Normal ba yun, Pero Michael? totoo po yung picture na yun. Totoo yun. Totoo yun. Ang tanong nila, what was that about? Anong paliwanag ng driver? Normal ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Magsi-selfie driver mo kasama ka. Sa akin, hindi. Hindi ko alam. Pero, so, hindi, I cannot say ito doon na nasa isip ng driver o na nasa isip niya. Pero, it was unusual to say the least. Pero tinituring na ang driver ngayon na person of interest. Tama po ba? Yes, person of interest siya. Ang secretary originally ay ayaw pumayag ng pamilya na magpa-autopsy at ayaw din nilang ibalik kaagad yung cellphone or other digital equipments ni Yusek. Ano kaya yung dahilan? Parang wala naman dahilan. Parang hindi nila ipa-autopsy or Well, hindi ko, siguro they were grieving. Ayoko na magsalita para sa kanila. Pero in-invoke namin yung powers of the police na suspicious nature of death. A autopsy is mandatory. 2 taong pwede humingi niyan, mayor o PNP. So in-invoke ni Chief Natis ang powers ng PNP para mapa-autopsy yung katawan. Bukod po sa kami nakikirami, syempre, ang taong bayan, kasi maraming katanungan. No? So, parang maituturing kasi itong national interest, no? Tama itong kaso po na ito. Kaya dapat talagang tayo sigurado para hindi rin po tayo mapulaan na tayo may tinatago din. Tama po ba, Secretary? Tama yun. Kaya sinigurado ko, nung nakita ko na may lapses nung umpisa pa lang, galit na galit ako, sabi ko, sino pa, yung crime scene yan eh, dapat ma-preserve. So, follow up na lang yun. Yung tao mismo, di ba? Dapat ano yun eh, normal police procedure. Pero kaya nga, hindi naman perfect ang PNP. At least ginagawa namin yung remedial action. I hope it's a lesson to everyone. Lalo na ngayon na ang daming involved dito. According to ICI, mga 1,000 individuals involved eh. So, dapat alam kagad nila kung may mangyaring ganyan. Is to preserve the scene of the crime first. Sir, tinatanong ni Tems may question agad ng ating publiko. live on sa comment section. Kung hindi ba daw delikado na saka pa ibabalik yung mobile phone, baka daw Tampering, oo. Kaya na-relieve ang chief of police. Yan. Kasi hawak na nila. Ibinigay pa eh. Oo. Pero kahit kasi burahin yung laman nun, pwede pa rin Makuha pa rin. mabuksan yun ma-recover, sir. Oo, dahil may backup yun. may cloud Parang yun. marami kang binubura. Medyo. Sanay. Diretso ako sa telco. Mahirap na, baka i-check sa telco eh. No? Your history. So, ibig sabihin, may mga pamamaraan pa tayo, no? Meron Kung pa naman, sakaling meron pa mabalam man. Kasi parang sinasabi, tama ba ako, Secretary, na hindi dahil sa pagkawala o pagkamatay ni former Yusek Cabral, ay titigil lang ang investigasyon. Hindi. Tuloy pa rin yan. Death does not protect. Death does not protect the guilty. Siguro mahalaga lang na dahil hindi naman natin masisisi yung mga tao na may mga suspicions. Correct. Oh. Dahil Una sa Pilipinas. napaka-strategic nung pagkakapanaw eh. No? Saktong-sakto na siya ipapatawag, siya ay kakasuhan. Tinatawag na siya sa Hindi siya dumalo eh. Sunod Hindi na siya. dumalo, no? Siya din sunod Tapos yung role niya mismo, head ng planning. Ibig sabihin, alam niya lahat. Siya. Ano Tama. nangyayari Central doon, figure. no? Tama. Mismo yung 2 senador, sinabi na nung sila ay senador pa, ay hiningian sila ng projects. Yung kapapasok lang, nakaupo lang si Senator Tito Soto at si Hiningian Panfilo. sila ni Yusek Cabral para magpasok sa NEP. Hindi after the NEP, before the NEP, no? At hundreds of millions, no? Tumanggi lang sila. Kaya talagang mahalaga itong role. Sabi nga nung iba, siya yung linchpin doon sa sindikato sa loob ng DPWH. Dahil ang tagal niyang head ng planning. Correct. No? At nung panahon ni President Duterte, siya rin yung nag-facilitate nung 51 billion na napunta kay Pulong Duterte ng isang distrito for less than 3 years. So maraming mga ganun na hinawakan itong si Yusek Cabral. No? Kaya siguro maraming mga tao ang interesado na siya ay mawala, no? Kaya nagkakaroon ng shadow itong kanyang pagpanaw, no?
Ay rin ang nakita ko na umpisa pa lang, alam ko na magkakaroon ng conspiracy theory. Lalong-lalo na yung mga fans mo. Yan. Sila mangunguna dyan, di ba? Mga malilikot ang utak. Yan, Kaya sinabi ko, there's no other way to confront a conspiracy except to present the truth. Correct. Pero linawin ko lang, Sec John Vic. Kasi, siyempre, tinitignan ko yung mga sa mga post din na yan, yung mga fans ka ni Sec Llamas, no? May sinasabi sila, ang sabi mo daw kasi is parang walang foul play. Of course, no? Yes. Pero batay ito doon sa ebidensya. Sa postmortem, sa autopsy, sa scene of the crime, wala kaming nakitang evidence of foul play. Walang struggle. Kahit sa mga kuko niya, walang nakitang skin cells na pwede mag-point. Walang gunshot wound. Wala siyang ligature marks sa leg. So wala kami nakitang foul play. Sa sasakyan. Sa sasakyan, walang dugo, walang signs of struggle rin. So Pero yung sinasabi nga na mga conspiracy theorists, ang consistent din daw yung pagkakatulak, baka may tumulak. Pero ito bukod kay Yuse Cabral, itatanong ko sa ito, syempre, hindi ito lang ang pagtatapos. Meron pa rin patuloy na investigasyon at may patuloy pa rin kayo pong mga anggulo na dapat pang hukayin para iput to rest nga kung sakasakali na may katagpo daw siya. Ang dami ko nakikita gano'n. May katagpo, yung driver, baka o ano. Ganun po ba? Tinignan namin ng CCTV ng pagpasok ng hotel at paglabas at sa floor niya. Wala naman talagang dumating eh. Tsaka sandali na siya ron, may 1 oras lang. Tapos bumaba rin. Sabi sa driver niya, baba na tayo ulit. Tsaka ng umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot. At tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Yung litrato, nakita natin. Tumayo na siya ron eh. Nakita sila ng pulis, sabi ng pulis, bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse, tapos umakita sila. Kaya doon pa nung umaga, baka may balak na talaga. Mas tinitingnan yung terrain. Pero alam ko, tingin ko, sanay siya ron kasi yung lahat ng rock netting, ando doon bande. Ayun nga pala, controversial din yung rock netting na yan. Yung isa pang Eric Yap yata ang ayun pa, tama Sec. Nakita kasi namin yung Ion Hotel kung saan siya tumira ay pag-aari ni Yusek Cabral. Yung hotel mismo? Yung hotel mismo. Hanggang 2025. Pero binenta niya ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Nako, yun. Nako. The plot thickens, na naman po ito. The plot is plotting. Mag-isip-isip. Sige, ibig sabihin. Parang nagbenta lang ng sapatos, no? At yun mismo ang tinuluyan niya. Tanungin na natin, yung mga sangkot na maaring sangkot, ito ba'y may tinitignan din kayo na maaring may anggulo nga na bahagi ito ng pag-iisip actually ni Yuse Cabral kung bakit siya na-pressure, no? May mga ganyan po ba? Yan ang hindi ko na masasagot yan, di ba? Pero it is evident na may relasyon sila ni Eric Yap business-wise. Business-wise, May ano sila. It is evident na yung mga paglagay ng rock netting na yon ay dumaan sa opisina ni Yuse Cabral. It is evident na ang supplier at contractor ng rock netting ay si Eric Yap. So somehow there is a relationship there. Huwag natin kalimutan, itong rock netting na ito, marami nang bumabatikos dyan. Yun nga. Especially si Mayor Magalong, na highly overpriced daw yan. Hindi naman, mga times 4 lang. Maliit lang. Secretary Vince Dizon, times 4 daw. Baka magkamali na naman kayo ng calculation, ha? Ng mga Nag-reach galit out. na naman yung mga senador. Nag-reach out. Nakaraan, pumunta sa ICC. Pero nung pangalawang pagpatawag, hindi siya pumunta. Pero nung nakaraang... ICI. Sorry. Ikaw, Mamaya natin pag-usapan yung ICC. Mamaya po tayo magtanong tungkol sa ICC na yan. Tumatalong Atat din kayo malaman. May balita rin kasi. Tapos, pumunta rin po siya sa ombudsman sa inyong utol. Noon, tapos si Yuse Cabral, pumunta rin po doon. Kasi sa logbook, meron daw siya doon na pumunta siya. Ewan natin kung anong sinabi. Pero in as far as the DILG is concerned, sir, ano pong mga ebidensya ang hawak nyo na mula sa impormasyong galing kay Yuse Cabral?
hindi kami investigating arm. So, si ombudsman yun. Apo. Yung ombudsman natin, di ako naniniwala. Mabagal magtrabaho. Hindi kayo naniniwala. Bagal. Di ba nagpromisa yun na magpapakulong bago magpasko? Mabagal ba, mabagal? Di ba kayo mag-i-implement ng pagpapakulong? Ako, handa na ako kukulong ko lahat. Pero siya, sabi niya, lalabas siya. Hindi niya lalabas. Kaya... Bagal yung utol. Hindi. Habol naman si Diskaya. Hindi, pero sabi niya kasi, bago siya maglabas ng charges, gusto niya Pulido. reasonable certainty for conviction. So, hindi katulad nangyari noong 2014, ng mga na-charge nun. Ito, gusto niya talagang, ang plano niya kasi dito ay bibigyan mag-file siya motion for a speedy trial. So, 10 trial dates lang ibibigay sa bawat defendant. No motion for extension. You have 10 days, assign ng justice yan kung anong days kayo magdi-defend. And within ng 10 days ay magkakaroon ng promulgation na. So, kung matuloy yun, the first rounds of hearings should start February. Yan, ako. And by June, Valentine's pala. by June, most of them would have been either acquitted or convicted. Game changer yan, Secretary. Kung matutuloy yan ganyan, 10 days. No? Mukhang 10 days. mapupuno yung kulungan nyo. Mukhang kailangan yung dagdagan. Yung mga, Kaya nga, Bibisita mo lang nakita marami natin. pinakitang kulungan si Secretary. Pero mukhang kukulangin pag ganyan kabilis yung mga... Hindi, malaki yung kulungan na yun. Malaki yung kulungan na yun. Kaya nga, wish ko kay Santa. Yan. Sabon. Siyempre, di ba? Kasi baka yung binibigay na sabon doon, yung katulad ginagamit ni Secretary, yung disupot na maliit, di ba? Ganun, Maliit lang, di ba? Ito, gusto ko yung may tali. May tali naman. Ay, yung sa akin, pang 3 hours lang yun. Ginabaw mo yung sarili mo. Huwag kang ganyan. Huwag yung sarili mo. Pero merong balita ngayong Saka araw yung din. toothbrush na isang gamitan nila. Tsaka yung toothpaste na walang lasa. Huwag nyo ibaw ng mga sarili nyo. Tumigas na sa lalagyan. Ayan. Kabisado ng sekretary. Tawa na tawa yung staff nyo. Mukhang sanay na sanay. O, di ba? Nakakatuwa silang panoorin mga kababayan. So anyways, tuloy-tuloy tayo. Ipapakita ko rin sa inyo ang vlog ni Mark Alfred Guzman. Kasi dito ibubuking niya ang plano ng mga DDS. For more details, let's watch this. Unahin muna natin, okay? Unahin natin itong para i-share ko sa inyo para sa ganon, basagin na agad natin sila. Hanggat maaga, basagin natin para malaman ng mga taong ito na alam na natin ang mga gagawin nilang pagkilos. At sa ganon, kung may makarating ito sa mga dapat makarating, ito'y isang paalala rin sa kanila at baka sakaling magamit nila at mapaghandaan nila. Okay? So sige, unahin natin actually isinulat ko na para hindi ako mawala dahil napakarami talaga. So isinulat ko na, ninote ko na siya. Okay, eto guys. Ang 2026 talaga yan. Magiging labanan ng impeachment to impeachment yan. Impeachment kay PBBM at impeachment kay Sayad. So di ba nabanggit ko na rin sa inyo yung planong impeachment laban kay PBBM ng grupo nitong pamilyang may sayad. So talagang tuloy-tuloy nila yan out of desperation. So tuloy-tuloy talaga nila yan. At hindi nila titigilan. So impeachment versus impeachment, no? Now, guys, may dumating na galing basta somewhere diyan. Dumating na ang isa sa magiging witness para sa impeachment kay PBBM. Ang lulutuin nilang gawa-gawang impeachment, gawa-gawang kwento, nasa Davao City na. Ang taong ito, hindi ko muna papangalanan pero abangan nyo na lang. Ang taong ito siya? Babae. Yun, binigyan ko na kayo ng clue. Babae at mahilig ito sa Belgian chocolate. So ito mag-witness laban sa ating Pangulo. Isa pang clue. Ito ay dating asawa ng isang opisyal ngayon ng gobyerno. Ng isang sekretary. Yun ang gagamitin nilang witness. Okay? So, nandyan na siya ngayon sa Davao City. Pangalawa, nagkakaproblema lang itong mga sila Sayad sapagkat hindi nila makuha o hindi nila malocate ang kinaroroonan
nung sana another witness rin para magko-corroborate naman sa testimony nitong si Gutesa. So hindi nila malocate yung pamilya kung nasan para ibaon at ibaon pa si PBBM pati si Congressman Romualdez. Ang pangatlo, eto itong mga grupo nila Sayad ay patuloy na kumakausap. Kinakausap nilang patuloy itong mga congressman mula sa Visayas na bumaliktad laban na kay PBBM. At ang kanilang sinasabi dahil wala nga, 'di ba? Dahil sa malinis ngayon ang budget, wala silang budget na ibinigay. Ibig sabihin, hindi tinilagahan ng budget itong mga congressman sa kanilang mga distrito. At ito ang kanilang ginagamit ngayon na pang brainwash at pang manipulate dito sa mga congressman na ito. Manindigan kayo mga congressman na nandyan sa Visayas at sa Mindanao, At ito, plano nilang patalsikin. Tulad ng sinabi ko noon, plano talaga nilang patalsikin si House Speaker Bogie D. Medyo shortcut ko na lang para hindi tayo kulangin sa oras Kasi 10 minutes lang to, di ba? Sa TikTok. Okay, Chavit Singson, Pineda family, Arnie Tevez, Atong Ang, tsaka yung ibang grupo ng mga contractors, na identified dito kay Quezon, kay Quick Melt. Ito, yung mga magpopondo. Sila yung mga magpopondo para sa pagkilos nito, para sa impeachment ni PBBM at pagpopondo pagpupondo rito sa mga congressman, pagbibigay ng bribe. Para at the same time, yung mga congressman iba-bribe din para hindi na sila pumirma pa sa kay Inday Sayad na impeachment. Okay? So eto pa. Mismo ang pagpunta ni Inday Sayad sa BGMP ay upang i-bribe si Ramil Madriaga. So, itong si Ramil Madriaga talagang para tumahimik, Iba-bribe sana. Ang problema salamat dito kay Ramil may paninindigan. Kaya nakakalungkot si Ramil ngayon talagang nasa panganib ang buhay. So, lagi po natin siyang ipagdasal. Okay, mamaya dadaanan natin yan. Ipagdasal natin dahil talagang i-content ko ng ibang content ito kung ano yung plano nila kay Ramil Madriaga sa loob ng BGMP. So, ipagdasal natin sapagkat talagang nanganganib ang buhay ni Ramil Madriaga. Suportahan natin siya, talagang manawagan tayo at kumatok na talagang ingatan siya ng Diyos, ingatan din ng ating gobyerno. Na priority pa rin nila ang patayin si PBBM sa pamamagitan ng paglalason. I-assassinate nila through poisoning na. Dahil hindi nila kayang i-assassinate ang Pangulo ng yung assassination talaga na merong tao na pupuntahan siya, papatay, hindi. Ang gusto talaga nilang gawin kahit sa paglason man lang. Pero gagawin nila lahat ng paraan para ma-assassinate ang Pangulo. Ano pa? Si Ombudsman Remulla, tulad ng nasabi ko noon, tuloy pa rin ang plano nila. Tuloy na gusto nilang patalsikin sana. Kailangan matanggal nila si Ombudsman. At ang target nila ay ngayong first quarter ng 2026, dapat mawala na si Remulla. Mag-iingat ka rin, Ombudsman Remulla, mukhang pati assassination yata baka planuhin sa'yo. Basta lahat gagawin nila, mapatalsi ka lang. At ito pa, sinabi rin ng ating puting kabayo, talagang hindi nila kakayanin na mawala sa ngayon si Bato, si Bongo at si Inday Sayad, syempre. So, talagang gagawin nila ang lahat ng paraan para itong mga ito ay manatili. At before mag-impeachment, abangan natin itong si Mangga ay may papasabugin na naman. Papasabugin kasinungalingan upang sa ganon mapagtibay ang impeachment laban kay PBBM. So meron na naman itong chismis na gagawin itong si Mangga. Okay, at wag rin tayong magtataka bantayan natin ang COMELEC. Lalo si Garcia mukhang bantayan natin mukhang baka nai-impluwensyahan na ng INC. Lalo sa kay Marco Beta na magiging desisyon. So tingnan natin kung ano magiging desisyon ngayon ng COMELEC laban dito kay
Marco Beta. Okay? Si Harry Roque, siya yung nag-fund ngayon, nagpondo ngayon para dito sa mga witness na gagamitin laban kay PBBM sa impeachment, at para sa ganun kinukuha pala yung pondo galing sa Pogo. Ibig sabihin, meron pa talagang natitira at meron pa siyang connection si Binibini Baklanghari sa mga Pogo, sa mga Chinese at sa mga leader nito. So, yan. So, si Binibini Baklanghari ang siyang in charge sa pag-communicate at pagpupondo laban sa mga ito. Kaya, sa gobyerno, bilis-bilisan ang asikasuhin na ito si Binibini Baklanghari at bilisan ang impeachment kay Sayad, ang mga tao sa flood control, sapagkat mabigat ang 2026. Pero guys, ito ang kaabang-abang. Buo na po at establish po ang isang grupo na laban dito kay Sayad, na ito ay grupo ng mga negosyante at malalaking tao sa Pilipinas. Sa 2026, tatayo ang mga yan. Tandaan nyo ang araw na ito na sinabi ko sa inyo ito. Tatayo ang mga yan laban sa kay Sayad at hindi sila papayag na mapalitan si PBBM. Mga negosyante po ito. Kausap ko po yung iba dyan. Okay? So yun lang po. Sa mga bobong didilis, ina nyo, matili kayo mga bobot may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatay nyo, karton. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Jenaline Alaba, Loy Buenaobra, nandyan rin si Cornelia Tadia, Raul Onggi Andres, Romeo Dato, Alicia Lig, Brenda Panares, nandyan rin si Chanda Panyares Romo, Lucela de Mesa, Japanese name. Dito na alam ko paano babasahin mga kababayan kasi Japanese yung yung letter eh. So Eman Sabandon, nandyan rin si Jing Ney Encarnacion, John Lynn Aquino, Jaime Moreno, Elmer Emerito Edra. Nandyan rin si Esme Limin, Roji Diaz, Simbrano Ralph, and Hatsu Edwin Salamanca. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos na makapangyarihan, sa araw nito ng Lunes, kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, kapayapaan at pagkakataong magsimulang muli. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa, ang bawat mamamayan, pamilya at kinabukasan. Ipinapanalangin namin ang iyong banal na proteksyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong karunungan, tapang at malasakit sa bawat pasyang kanyang gagawin. Ilayo mo siya sa kapahamakan, paninira at anumang balak na laban sa kabutihan. Patatagin mo ang kanyang loob upang manatiling tapat sa katotohanan, hustisya at paglilingkod sa bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong